Okay, magandang umaga po muli sa bawat isa. Welcome po muli, Ma'am Wilma. Welcome kina Limuel, kina Ivan, at kay Carlo. So we're glad na kapiling muli po namin kayo. At every Sunday morning, sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos, and by the way, ang church po ay hindi po para lamang sa to get together. Yeah. It's nice to get together, but ang main purpose po ng church ay maging pillar and ground of truth. Yeah. And we can be a pillar and ground of truth by proclaiming the truth. Yeah. At kaya po interesado po tayo sa church na mag-aral po ng salita ng Diyos. Marami pong churches in our time na puro entertainment na lamang. Meaning, yeah, there's a preaching, but if you examine it, it's just for an entertainment. Pero hindi po yun ang biblical church. Ang biblical church po ay pinipakita po natin, inaaral natin ang salita ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin base sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang ating pong pinag-aaralan every Sunday morning ay ang Book of Zechariah. Napakinggan niyo po ba ang book ng Zechariah? O it's the first time that you heard the prophet Zechariah. Ang Book of Zechariah po, ito po ay sinulat ni Prophet Zechariah during the time na sila po ay bumalik from captivity. Around 70 years po silang nabihag ng mga Babylonia, at pagkatapos po ng 70 years, inalaw po sila na bumalik po sa kanila pong lupain. At isa po sa propeta na nag-preach sa mga Hudyo ay si Zechariah. At si Zechariah po, ang kanya pong book na ating pong pinag-aaralan today, pwede natin po itong i-divide sa tatlong bahagi. Balikan lamang natin yung pinaka-outline at structure ng Book of Zechariah para ma-refresh tayo bakit dati pinag-aaralan ng Zechariah at tungkol saan ang Book of Zechariah. Alam natin, nang pagbalik po nila sa Promised Land after the captivity, wasak po ang templo, wasak po ang syudad. At ibinigay po ng Panginoon ng chapter 1 to 6 kay Zechariah upang i-encourage ang mga Hudyo na ituloy nila ang pagtatapos at pagkoconstruct ng templo. Dahil, by the way, sa Panginoon po, mahalaga po ang lugar. Wala pa lamang po sa Garden of Eden hanggang eternity future, lagi pong may lugar na itinatakda ang Panginoon kung saan siya makikipag-liig sa kanya pong mga tao. At during the time of Zerubbabel at ni Zechariah, ang second temple po ang mahalaga po sa Panginoon. Kaya ibinigay ng Panginoon ang chapter 1 to 6 upang i-encourage ang mga Hudyo, tayuin ninyo, tapusin ninyo ang templo. Ang chapter 7 and 8 ng Book of Zechariah, nagpapatungkol naman po ito sa restoration ng kanilang worship, temple worship. As they about to finish the construction of the second temple, ang susunod po ay ang pag-worship nila sa Panginoon. At doon sa chapter 7 and 8, binigyan tuon ng Panginoon na kailangan nilang baguhin ang kanilang pagsamba sa Panginoon, hindi na katulad ng kanilang mga ninuno. That's chapter 7 and 8. At ang chapter 9 hanggang 14, ito po ay nagpapatungkol sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, yung una at pangalawang pagdating ni Jesus Christ sa mundo pong ito. At ang pinaka-concern po ng pangalawang pagbabalik po ni Jesus Christ ay upang itayo niya ang kanyang kaharian sa Jerusalem. Tulad ng nabanggit natin po kanina, lagi pong interesado ang Panginoon sa lugar. Balikan natin po yung Zechariah 1:14. Zechariah 1:14. Zechariah 1:14. Ito po ay theme verse ng Book of Zechariah. Tingnan niyo po ito. Zechariah 1:14. So the angel that communed with me said unto me, si Zechariah po nagsasalita dito, na merong angel na nagbanggit sa kanya ng mga katagang ito. Ang sabi, "Cry thou, saying, Thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy." Now, kung titingnan po ninyo dito, ang Panginoon po ay jealous. Pag sinabi pong yung jealousy po na tinutukoy dito, hindi po ito yung jealousy na alam natin in our time. Yung original Hebrew word ng word na jealousy, ang ibig sabihin po niyan ay passionately devoted. Ang Panginoon ay passionately devoted saan? Sa lugar po ng Jerusalem at sa lugar po ng Zion. The Lord is passionately devoted sa Jerusalem. At yan po ay mahalaga kasi pag tinignan po natin
ang Zechariah 12 hanggang chapter 9 hanggang 14, ito po ay nagpapatungkol sa pagbalik ni Jesus Christ para sa Jerusalem, para sa lugar na kanyang pinili. At yun po ay napakalaga na makita po natin. At sa Zechariah chapter 12 na ating pong pinag-aaralan, dito po tayo tumigil from last week, sa Zechariah chapter 12, nakita po natin sa mga unang bahagi ng chapter 12 kung paano in that day, sa pagbabalik ni Jesus Christ, ay gagawin ng Panginoon na cup of, verse number 2, a cup of trembling ang Jerusalem. Gagawin din ng Panginoon na burdensome ang mga tao ang Jerusalem. Ibig sabihin, habang si Antichrist at ang kanyang mga armies, ang mga nations, ay papalibot sa Jerusalem in the future, magiging devastation para sa mga kampo ni Antichrist ang pagdibar nila sa Jerusalem. Na parang, imbis na sila ang magtagumpay, sila ay magiging destruction dahil sa kanilang pagsira sa Jerusalem. Nakita din po natin dito kung paano i-defend ng Panginoon ang Jerusalem during the time. Pero ang pinaka-concern po ng ating pong pag-aaral today ay verse 10 to 14, kung saan pagdating po ng panahon na yon, habang makikita po ng mga Hudyo at ng buong mundo ang Panginoong Kristong pabalik sa mundo pong ito, at literal pong tatapak ang Panginoon sa Mount Olive, doon po magkakaroon ng great mourning, matinding lamentation. Hindi lamang ito sa mga Hudyo, kundi lahat po ng tao na makakakita kay Jesus Christ. At yun po ang concern natin sa ating pong pag-aaral. Babasahin ko po yung Zechariah 12:10, and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Bible. Zechariah 12:10, ang sabi po dito, "And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn." Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon muli dahil meron po kami panahon at pagkakataon na pag-aralan po ang inyong pong salita. Salamat Ama dahil po meron po kaming simbahan kung saan kami pwedeng pumunta at makita namin ang inyong pong salita. We pray na patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan. We pray that the Holy Spirit speaks to us, and we pray na ma-discover namin ang mga truths ng inyong pong salita upang mai-apply namin ito sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo po kami at pangunahan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kailangan ko lang brother give me five. Adjust. Yeah, you can do whatever you want. So, Zechariah 12:10. Now, ito po ay makikita natin dito in the first part of Zechariah 12, ni-reveal dito ng Panginoon kung paano niya i-defend ang Jerusalem. Remember, if you can still remember from last week, kung paano si Nebuchadnezzar, kung paano si General Titus ay pinilit sirain ang Jerusalem in the past, ganun din po ang gagawin ni Antichrist sa Jerusalem. At yun po ang Battle of Armageddon na nagsimula sa Megiddo, pero makikita natin na magta-transfer ito sa Valley of Jehoshaphat at pipilitin ni Antichrist na habulin yung mga saved tribulation saints sa Jerusalem. We see that from last week. Pero nakita natin na habang pipilitin Antichrist sa patayin at lusubin ang mga taong ligtas during the tribulation, darating po ang Panginoong Jesucristo in order to defend ang Jerusalem. At ito pong verse 10 to 14 na ating pong titingnan, ni-reveal po dito ng Panginoon kay Zechariah yung great mourning. Mourning, ibig sabihin yung lamentation, yung panaghoy na mararanasan po ng mga tao as they see the Lord Jesus Christ coming to earth. Naranasan nyo na ba na magkaroon ng matinding kalungkutan? I don't know kung anong naging kalungkutan sa inyo, pero kung paano ang kalungkutan na naramdaman natin, pinakamatinding kalungkutan, ganun po ang mararamdaman po ng mga tao
as they see the Lord Jesus Christ coming back. Yeah. Anong ibig sabihin nito? Tingnan po natin. Dito po sa verse number 10, sabi ng Panginoon, I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. Dito po ay continuation ng mga actions na gagawin ng Panginoon in that day. Remember, last week, 6 times binanggit ni Zechariah, in that day. In that day, kung saan babalik siya. In that day, gagawin din po ng Panginoon na ipo-pour out niya yung spirit of grace and of supplication. One thing that I want you to know, hindi po ito ang fulfillment ng Joel chapter 2, verse 28 and 29. Alam natin sa Joel chapter 2, tingnan niyo po ito, going back in Joel chapter 2, in the millennium, ipo-pour po ng Panginoon ang banal, ang spirito po niya sa lahat po ng flesh. In Joel chapter 2, in Joel 2, Joel 2, verse 28 and 29, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your son and your daughter shall prophesy, and your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaid in those days will I pour out my spirit. Hindi po ito yung fulfillment nito. Dahil ito pong Joel chapter 2, ito po ay mangyayari in the millennium. We're talking about the 75-day gap. So, wala pong confusion po tayo dito. Pero dito po sa Zechariah chapter 12, yung pong pouring of spirit of grace and yung pouring of spirit of supplication upon house of David and upon the inhabitants of Jerusalem, ito po ay nagre-refer sa pouring out or shedding of the Lamb of God's blood for the salvation of His covenant people. According sa Zechariah 13:1. Ito po yung pinapatungkol, ina-highlight po nito yung new covenant sacrifice ng Panginoon, na siya po ay nagsakripisyo at ito'y nakatutok sa kanyang muling pagbabalik. Ito po yung nagpapatungkol sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, the new covenant sacrifice. Hindi po ito yung fulfillment ng Joel chapter 2 during the millennium, mangyayari yon. Pero ito po yung nagpapatungkol yung pouring out of the spirit of grace and supplication. Ito po yung divine favor ng Panginoon sa mga Hudyo na magre-resulta po ng kanilang prayerful repentance. Ito yung divine favor or grace ng Panginoon na ginawa sa krus ng Kalbaryo na at this time ng 75-day gap, ang mga Hudyo ay magre-repent sa kanilang naging rejection kay Jesus Christ. So, dito makikita natin na also in that day, yung continuation, and they shall look upon me whom they have pierced. Ang Panginoon po ang nagsasalita dito. Ang Panginoon, Jehovah, ang nagsasalita dito. Ang question, sino ang pinierce sino sa mga persons ng Trinity ang pinierce ng tao? It's the Lord Jesus Christ. Kaya alam natin, ang Panginoong Kristo po ang nagsasalita po dito sa Zechariah chapter 12. Mapapansin nyo, and they shall look upon me whom they have pierced. Pag sinabi pong pierced, yung tinusukan ng matulis na bagay. Now, in that day po, during the 75-day gap, at the end of tribulation, makikita natin na ang mga Hudyo ay titingin sa Panginoong Kristo whom they have pierced. Yung mga Hudyo po dito as a nation, alam natin, ang mga Hudyo as the nation, they are the one who are responsible for the piercing of the Messiah. Alam natin, going back sa Matthew chapter 26, tingnan niyo po ito, in Matthew 26, yung pong mga leaders ng Israel, in Matthew 26 verse 3 to 4, Matthew 26 verse 3 to 4, Matthew 26 verse 3 to 4, then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. So yung mga leaders ng Israel,
sila yung nag-plot ng unjust arrest at trial ng Panginoong Kristo. Tingnan niyo po ang John 18. John 18 verse 14. Tinitingnan natin po dito yung binanggit ni Zechariah, whom they have pierced. Yeah. Ang Hudyo po, ang mainly nag-plot ng pagkakapako at pagkaka-pierce ng ating Panginoong Kristo. Ang mga leaders ng Israel ang nag-plot ng unjust arrest and trial ni Jesus Christ. But tingnan natin itong John 18, verse 14. John chapter 18, verse number 20. John 18, verse 20. Jesus answered him, I speak openly to the word I ever taught in the synagogue and in the temple, whither the Jews always resort, and in secret I have said nothing. John 18:40, I'm sorry. John 18, verse 40, I'm sorry. Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Not now Barabbas was a robber. Alam natin po ito, yung eksena nito na si Pilate, inuudyokan ng mga Hudyo na palayain si Jesus Christ dahil inosente si Jesus Christ. Pero anong mas pinili po ng mga Hudyo na palayain? Yung pong si Barabbas na isang magnanakaw. Hindi lamang pinalat nila yung unjust trial and arrest ni Jesus Christ, mas pinili po ng mga Hudyo ang isang magnanakaw kaysa kay Jesus Christ. Ano pa? In John 19. At makikita natin in John 19 verse 1 to 16 na when Pilate was set to release Jesus Christ, yung mga Hudyo shouted for the crucifixion of Jesus Christ. Tingnan niyo po ito. John 19, makikita niyo po yung story na to from verse 1 to 16. Pero gusto kong pansinin natin yung verse number 15 and 16. But they cried out, Away with him! Away with him! Crucify him! Pilate saith unto them, Shall I crucify your king? The chief priests answered, We have no king but Caesar. Then delivered he him, therefore, unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away. Yeah. Ito pong pagkakataon na ito, Pilate pinipilit or may planong palayain na pinapapalayain na ni Pilate si Jesus Christ kasi alam ni Pilate na walang nagawang krimen or inosente si Jesus Christ. Pero ano po ang naging sigaw po ng mga Hudyo? Yeah. Crucify him! Crucify him! So, dito po makikita natin when Zechariah said, when the Lord said, whom they crucify, ang bansang Israel po ang major na responsible sa crucifixion po ni Jesus Christ. Pero, darating yung time na sabi ni Zechariah, makikita po muli ng mga Hudyo ang Panginoong Kristo whom they crucified. And they shall look upon me whom they crucified. At ano ang magiging result ng pagkakakita nila? Balikan natin yung Zechariah 12:10. And they shall mourn for him, and as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Pagdating po ng end ng tribulation period, ang mga Hudyo po makikita nila ang Panginoong Kristong bababa po sa kalangitan. Yeah. Ang pagkakaiba po ng rapture sa second coming, we know na ang second coming of Christ may dalawang bahagi, the rapture of the believer. Ang rapture of the believer, makikita lamang po ng mga saved ang Panginoong Kristo sa ulap. Pero ang second coming po na ating pong pinag-aaralan ngayon, makikita po ito ng buong mundo. Makikita ng buong mundo ang Panginoong Kristong babalik sa Mount Olive upang itayo ang kanyang kaharian. Pero anong magiging resulta ng pagkakakita po dito? Sabi ni Zechariah, and they shall mourn for him. Magkakaroon ng matinding lamentation or pag-iyak. Na dinescribe dito ni Zechariah ng Panginoon na katulad ito ng pag-iyak na namatayan ka ng sarili na natatanging anak. Yeah. Can you imagine, isa kang parent na meron kang only son at namatay yung iyong natatanging anak? Do you think it will be a light thing sa parent na mamatayan ng isang anak? Hinalitulad din ni Zechariah ng Panginoon that shall be in bitterness as one that is in bitterness for his firstborn. Yeah. What if yung panganay mo ang mamatay? Do you think, imagine ninyo ang kalungkutan kung ikaw ay mamatayan ng nag-iisang anak o ng yung panganay mong anak.
ganun po dinescribe ang mararanasan po ng mga tao. Kung ganong kalungkutan. Ang tanong, Brother RJ, bakit sila magkakaroon ng kalungkutan? Anong klaseng kalungkutan ang makikita nila? Yun ang titingnan natin po later on. Pero gusto kong makita natin sa John chapter 19, balikan po natin dahil si John the Beloved, alam po niya ang Book of Zechariah. Ginamit niya ang Book of Zechariah. Ibig sabihin, kung paborito niyo po ang Book of John, kung alam niyo ang Book of John, dapat alam din natin ang Book of Zechariah. Kasi tingnan niyo po ang John 19 verse 37. John 19 verse 37. Ito na po yung eksena na nakapako na po si Jesus Christ. At nung time na sabi ng mga Roman soldiers, baliin na natin yung buto ng tuhod ni Jesus Christ ng nakapakong ito kasi kailangan nating ma-make sure na patay ito bago dumilim. At ang hindi nila binali yung buto ng Panginoong Kristo, another fulfillment of the prophecy, pero ang ginawa po nila, pierce, merong spear na tinusok na lamang yung tagiliran ng Panginoong Kristo at dumanak po ang dugo ng Panginoon. Pero verse 37, tingnan niyo po ito, verse 36 and 37, "For these things were done that the scriptures should be fulfilled, a bone of him shall not be broken." Verse 37, "And again another scripture saith, they shall look on him whom they have pierced." Habang dumadanak yung dugo sa tagiliran na tinusok ng Roman soldier, ang mga Hudyo nakita yung eksena na yun. At ang sabi ni John, it was the fulfillment of Zechariah chapter 12. Yung scripture na tinutukoy po dito ni John ay ang Book of Zechariah. They shall look on him whom they have pierced. Yeah. Pero ito pong eksena nito 2,000 years ago, hindi po ito yung ultimate fulfillment ng pinag-aaralan po natin. Tingnan niyo po ang Matthew 24, before Matthew 24, Revelation 1. Dahil alam ni John the Beloved, ang Zechariah, ginamit niya din to sa Book of Revelation. Tingnan niyo po ito. Hindi lang niya ginamit ang Book of Zechariah sa kanyang narrative ng buhay ni Christ sa Gospel of John, ginamit din niya ang Zechariah sa Revelation 1. Tingnan niyo po ito. Revelation 1, verse number 7. "Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all the kindred of the earth shall wail because of him, even so, amen." Nakita niyo po na ang mga tao po, pagdating po ni Jesus Christ, makikita siya ng lahat ng tao. At habang mamasdan ng mga tao ang Panginoong Kristo, hindi na nila ito mamasdan with scorning and mockery. Makikita nila ang Panginoong Kristo with wailing, with great lamentation, na parang ang namatayan ng isang anak. Ganung klaseng kalungkutan ang mararanasan po ng buong mundo. Binanggit din po ito ni Jesus Christ in Matthew 24. Matthew 24, during the Mount Olivet Discourse, nung tinuturo niya, nagtuturo siya sa mga mangyayari sa tribulation, binanggit niya dito in Matthew 24 verse 30, Matthew 24 verse 30, Matthew 24 verse 30, may request na basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. But he that shall endure unto the end. Matthew 24 verse 30, ready? Read. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So, the same testimony, even si Jesus Christ, binanggit niya to sa kanyang mga disciple. Darating yung time na sa aking muling pagbabalik, in the end of tribulation, before I establish my kingdom on earth, babalik ako at makikita ako ng buong mundo, at ito ay magre-resulta ng great mourning. The tribes of the earth mourn. Magkakaroon ng matinding kalungkutan. At anong klaseng kalungkutan ang tinutukoy dito? Tingnan natin yung verse number 11. Zechariah 12, verse number 11. In that day also, sabi dito ng Panginoon, in that day shall there be a great mourning in Jerusalem as the mourning of Hadadrimon in the valley of Megiddon. So dito, bilang nation, alam natin, based on Matthew and based on Revelation 1,
ang buong mundo po ang magkakaroon ng kalungkutan. Yeah. Pero dito sa Zechariah 12, hinighlight lang ng Panginoon yung nation Israel na magkakaroon ng kalungkutan. And in that day, there shall be a great mourning or lamentation in Jerusalem. At hinalintulad nito nung nangyari po kay King Josiah. Nung go over in Second Chronicles, po, verse 20 to 24, nung si King Josiah po ng Southern Kingdom of Israel ay namatay tragically, which is hindi naman dapat siya mamamatay nung pagkakataong ito, unnecessary yung battle na ito, pero nung namatay si King Josiah, nagkaroon ng kalungkutan po ang buong Jerusalem. At yun ang ginamit po ng Panginoon na reference po sa prophecy niya sa Zechariah. Tingnan niyo po ito, 2 Chronicles 35, verse 20 to 24. Basahin ko po, sundan niyo ako sa inyong mga Bible. After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho, king of Egypt, came up to fight against Carchemish by Euphrates, and Josiah went out against the battle. So makikita natin yung mga battle po na yan. And jump to verse number 23 and 24. And the archer shot at King Josiah, and the king said to his servant, Have me away, for I am sore wounded. Verse 24, his servant therefore took him out of the chariot and put him in the second chariot that he had, and they brought him to Jerusalem, and he died and was buried in one of the sepulchres of his fathers, and all Judah and Jerusalem mourned for Josiah. So hindi lamang hinalintulad ng Panginoon sa mourning ng isang namatayan ng panganay at natatanging anak, hinalintulad din po ang magiging iyak ng mga Hudyo kung paano sila umiyak nung time ni Josiah, nung namatay si Josiah. So it will be a great mourning, a great lamentation na mararanasan nila. Zechariah 12, verse number 12. Tingnan niyo po ito. Zechariah 12, verse 12 to 14. Hindi lamang hinalintulad sa pagkamatay ng only son, hindi lamang hinalintulad sa pagkamatay ng firstborn, hindi lamang hinalintulad sa mourning nung time ni King Josiah. In verse number 12, and the land shall mourn, every family apart, the family of the house of David apart, and their wives apart, the family of the house of Nathan apart, and their wives apart, the family of the house of Levi apart, and their wives apart, the family of Shimei apart, and their wives apart, all the families that remain, every family apart, and their wives apart. Dito po sa verse 12 to 14, dito po ninyo makikita na yung iyak or lamentation na mangyayari po sa Jerusalem will be in every level. Magkakaroon ng national level, meaning buong bansa ng Jerusalem, buong bayan ng Jerusalem ay iiyak. Hindi lamang magkakaroon din ng, hindi lamang national level, kundi magkakaroon din ng familial level. Mapapansin niyo po dito na binanggit dito yung royal family of David. Makikita niyo din dito yung prophetic family of Nathan. Probably ito po si Prophet Nathan. And probably it's Prophet Nathan or probably anak din ni David. So, royal family. Another thing is yung priestly family ni Levi and Shimei. So, ang point natin dito, royal family, priestly family, and even prophetic family, all families ay magkakaroon ng pag-iyak during the time. Mapapansin nyo sa verse 14, kung hindi ka man kabilang sa royal, priestly, or prophetic family, binanggit ng verse 14, all families. Ibig sabihin, hindi lamang national level ang mourning, magkakaroon din ng familial level of mourning. And last na makikita natin dito, even in the individual level, magkakaroon ng kalungkutan. Mapapansin niyo po yun dun sa the wives shall mourn. Yung pong mga wives shall mourn, showing that not only the men will mourn, but also the women, emphasizing individualized mourning. Na even yung mga asawa ay magkakaroon ng kalungkutan. So, dito, dinefine ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, yung nation, ang bayan ng Jerusalem ay magkakaroon ng kalungkutan, ang bawat pamilya ay magkakaroon ng kalungkutan
even ang individual ay magkakaroon ng kalungkutan. And we know, based sa Matthew 24 and Revelation 1, buong mundo po ang makakaranas po ng kalungkutan ito. Now, dito po sa morning na ito, sa lamentation na ito, one thing na makikita nyo sa verse 12 to 24, magkakos po ito ng separation. Mapapansin nyo, the morning will divide every family and individual. Sabi doon, the family apart, the family of House of David apart, so and so forth. Makikita nyo na merong pagkakaiwalay. Anong division or separation ang mangyayari dito, Brother RJ? Ito pong separation po na ito, on that day, ihiwalay po ng Panginoon ang mga believers, ang mga tribulation saint, sa mga unbelievers. During that time po, mapufulfill yung binanggit ng Panginoon sa Matthew, sa Mount Olivet Discourse, na ihiwalay niya yung mga tribulation saint. At ito po yung separation na makikita natin dito. Yung pong mga unbelieving Jews who took the mark of the beast, na binasa natin kanina, and rejected the gospel during the time of tribulation, ay magkakaroon din sila ng kalungkutan. So ito pong kalungkutan na ito, siguro ang tanong ninyo, Brother RJ, at bakit sila magkakaroon ng kalungkutan? What kind of mourning ang mararanasan nila dito? Una, ito pong mourning na ito po ay mararanasan ng bansang Israel as a nation. Doon nila marirealize they crucified their Messiah. Doon nila makikita, doon po magaganap yung tunay na repentance po ng bansang Israel. When they see the Lord Jesus Christ coming back, whom they have pierced, na kanilang pinako at kanilang tinusok, kanilang pinagmalupitan. Ito po ang magiging repentance po ng bansang Israel. Ito po yung time na kung saan ang bansang Israel po ay maliligtas. We know na hanggang sa ating pong panahon, mula pa lamang nung divided kingdom, captivity, and even in our modern day time, ang Israel po ay in rejection sa ating Panginoong Kristo. Kung pupunta ka ngayon sa Jerusalem at tinanong mo, sino si Yeshua para sa iyo? He's just a good prophet. So, ganun lamang kababa ang pagtatingin nila sa Panginoong Kristo. Even in our time, they don't acknowledge the Lord Jesus Christ as their Messiah. But in that day, they will mourn because as they see ang Panginoong Kristo na kanilang pinako, they will acknowledge, hindi pala si Antichrist ang Messiah. Si Jesus Christ pala ang aming Messiah, at doon magkakaroon sila ng repentance. Yun po yung spirit of supplication na tinutukoy po sa verse number 10 na ibibigay ng Panginoon. So as a nation, ito po yung kanilang mourning. Ito po yung godly sorrow unto repentance na mararanasan po ng nation Israel. So ano pa ang makikita natin ditong mourning? Ito din po yung mourning na mararanasan po ng mga taong nag-reject kay Jesus Christ. During that time, may mga tao po, of course, kung babalikan natin po yung scripture reading natin, during the tribulation po, meron pa rin pong magiging gospel preaching. Ang mga 144 witnesses po ng Panginoon, sila po ang magpipreach ng gospel during the time of tribulation. And guess what? Marami pa rin pong tao ang mas pipiliin, mas gusto kong sundin ang mundo, mas gusto kong sundin ang aking sarili, mas gusto kong sundin si Antichrist kesa sa ating Panginoong Kristo. At even in our time, ganun po ang tao ngayon. Hindi po ibig sabihin ang tao ay nasa church, hindi ibig sabihin ikaw ay Baptist, hindi ibig sabihin ikaw ay nahawak ng Bible, ay tunay mong naranasan ang salvation. At pagkakataon po ito na pag nakita nila ang Panginoong Kristong babalik, ito pong mourning na ito ay mourning because of the upcoming judgment na mararanasan po nila. Because they rejected the Lord Jesus Christ, they accepted the mark of the beast, they submitted to the power of Antichrist, and they tried na kontrahin ang Panginoon. During that time, pag dumating po ang Panginoong Kristo, ito pong mourning na ito po yung mourning for their upcoming judgment na mararanasan nila. Na just imagine yung lungkot na nireject mo ang Panginoong Kristo, pero ito pala ang Panginoong Kristong pabalik na. Naalala nyo sa Revelation 1, nung nakita po ni John the Beloved ang Panginoong Kristo,
Now, during the time of the first Advent, nung nakita ng mga Hudyo ang Panginoong Kristong nakapako sa krus, whom they have pierced, they look at Him with mockery. Yeah. They look at the Lord Jesus Christ with humility. They look at the Lord Jesus Christ as a humble servant, innocent servant na walang kalaban-laban. But sa second coming of the Lord Jesus Christ, sa Kanya pong pagbabalik, iba na po ang magiging pagkakakita nila kay Jesus Christ. Sa Revelation 1, nung nakita ni John the Beloved si Jesus Christ, natumba si John the Beloved na para siyang patay. Yeah. Why? Bakit? Dahil sa glory ng Panginoong Kristo na meron ang Panginoong Kristo. At yun po ang makikita po ng mga tao hindi nag-submit, hindi nag-repent, at hindi naniwala sa gospel at mas tinanggap ang Antichrist kaysa kay Jesus Christ. Now, ito po ang challenge ko po sa atin sa umagang ito. I hope hindi ka maging kabilang ng crowd na yon. Pwede, in our time, tayo po ay nasa panahon po ng grace, meaning you don't need to endure tribulation, you don't need to endure yung forces of Antichrist in order to show your repentance and faith. In our time po, pwede kang magsisi at manampalataya, pero nakakalungkot po, kahit in our time, marami pa rin po ang taong ayaw mag-repent at ayaw tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang tao po, pag pinapili nyo, sino mas gusto mong piliin? Ang mundo, ang kasalanan, o ang Panginoong Kristo? And I tell you, in our time, mas marami ang mas pipiliin ang mundo at ang That's kasalanan. right. Yep. Sa ating pong panahon, we have a freedom to choose that. Pero tandaan niyo po, yung pong freedom na pag-reject kay Jesus Christ ay meron po itong dulong wakas. At yun ang mararanasan po ng buong mundo. Nakita natin na buong mundo makikita ang Panginoong Kristo at yun ay magre-resultang ng matinding kalungkutan sa kanila. Anong kalungkutan to, Brother RJ? Ito yung kalungkutan because they are about to be judged by the Lord Jesus Christ. They're about to be cast into the punishment ng lake of fire and so on and so forth in the future. Pero ito po ang magiging kalungkutan po ng mga taong ito. Ito po yung time na magsisisi sila na sasabihin nila, ay, pwede naman pala akong magkaroon ng repentance. Nagkaroon ako ng chance na manampalataya, pero hindi ko ginawa. Nagkaroon ako ng chance na mag-repent at mag-believe sa gospel, sa Panginoong Kristo, pero hindi ko ginawa. Pero nung huli na ang lahat, at nakita nilang mali ang kanilang naging desisyon, ang naging resulta nito ay matinding iyak, matinding mourning, na hinalintulad ng Panginoon na ito ay parang iyak na nawalan ka ng mahal sa buhay. Ang bilang challenge ko po sa inyo, bilang kailangan nating masigurado kung tayo ba ay ligtas. Brother Archie, ano pang ibig sabihin ng ligtas? Ang scripture po ay nagsasabi na meron pong dalawang klase lamang po ng tao sa mundo pong ito. Isa pong tao na naranasan niya na mag-repent at mag-believe. At yun po ang kaligtasan. Sabi po ni Pablo, Acts 20:21, ang salvation po ay repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kung hindi mo naranasan ang repentance toward God at hindi mo pa naranasan ang faith toward our Lord Jesus Christ, most probably, you are unsaved. Yeah. You are unsaved. At ikaw, kung hindi ka ligtas, if you are not saved, kabilang ka sa crowd na nakakita kay Jesus Christ, na makakakita kay Jesus Christ, na magre-resulta ng great mourning. At ayaw mong maranasan yan. Pero alam niyo po, kaibigan, let me end my preaching this way, na ang Panginoon po ay mabiyaya. Amen. Amen. Ay, ang sabi po ni Peter, nagtatanong si Peter, yung crowd ni Peter, bakit kaya hindi pa dumadating ang Panginoon? Bakit kaya hindi pa nangyayari yung mga pinag-aaralan natin? Bakit hindi pa nangyayari yung Zechariah 12? Ang sabi ng Panginoon ni Peter, ang Panginoon po ay ayaw niya na ang sino man po ay mapahamak. Anong ibig sabihin nun, Brother RJ? Every time na hindi pa nangyayari yung mga future events na ating pong pinag-aaralan, ibig sabihin lamang po nito, binibigyan pa tayo ng chance ng Panginoon na magsisi at manampalataya. That's right. Habang buhay tayo, habang may lakas tayo, habang hindi pa dumadating ang Panginoon Kristo, you have a chance
to repent and believe. Pero kung araw-araw, kahit ngayon, binibigyan ka ng chance na mag-repent at mag-believe, at hindi mo gagawin ito, magiging part ka ng crowd na ito na makikita ng mga tao ang Panginoong Kristo kung hindi ka magre-repent at mag-believe, kung hindi mo tatanggapin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas in our time, the sad reality is, wala kang future na maganda sa inaharap. Kasi yung crowd na ating nakita po dito, kaya bakit nalungkot ang buong mundo? Kasi nakita nila na ang Panginoong Kristo na kanilang nireject, na kanilang dinispise, na kanilang hindi tinanggap ay ang Panginoon pala na hari po ng mundo, na mangyayari po in the future. Kaya nga, bilang mga pagtatapos, bilang mga kaibigan, the reason probably na nakapakinggan mo ang salita ng Panginoon is binibigyan ka ng liwanag. That's right. Ang Panginoong Kristo po ang liwanag ng sanlibutan. Parang ang mundo po natin ginagalawan, ito po ay madilim na sanlibutan. At habang napapakinggan mo ang salita ng Diyos, ito po ay liwanag. Ang tanong, kung i-reject mo ang liwanag, ang sabi ni Paul sa Book of Corinthians, the God of this world will blind you. Kung i-reject mo ang liwanag, patuloy kang bubulagin ni Satanas upang hindi mo makita ang gospel, the light of the gospel. Pero kung ikaw, sa umagang ito, sabi mo, Brother RJ, mas gusto ko pang makita, gusto ko pang malaman yung binabanggit ng Word of God. Gusto ko pang makita yung kalooban ng Panginoon sa akin. Mas gusto ko pang malaman paano ako maging kabilang sa mga mananampalatayang ligtas. And I tell you, ang Panginoon po ay mabiyaya at bibigyan ka ng matinding, masigit pang liwanag. Pero ang question ngayon, i-reject mo ba ang Panginoon? Katulad ng crowd na nakita natin, na magre-resulta ng kalungkutan? O meron kang humble attitude ngayon na sasabihin, Panginoon, alam ko na ako ay makasalanan, alam ko na ako ay hindi tama sa iyo, at handa akong makita ang kalooban mo para sa akin. That's the crowd that the Lord is looking for this morning. Shall we pray? Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Zechariah 12 na pinakita niyo po sa amin ang worldwide event na mangyayari in the future kung saan ang buong mundo ay magkakaroon ng kalungkutan, hindi lamang sa repentance ng bansang Israel, kundi sa pagsisisi po ng mga taong hindi tumanggap sa inyo. We pray na tulungan niyo po kami sa umagang ito na hindi maging kabahagi ng crowd po na ito. Hindi kami magkaroon ng pagsisisi sa huling wakas na i-reject namin ang Panginoon ngayon, pero sa aming dulong wakas po ay magkakaroon kami ng pagsisisi. We pray na tulungin niyo po kami na magkaroon ng submissive heart sa banal na Espiritu. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.